Panginoon. So mag-start tayo mag-start tayo sa prayer, and then we will start with our first lesson. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Ama, sa gabi ito. Salamat po sa muli kaming pagkakataon, muli kaming mag-aaral ng inyong salita. Salamat po sa buhay ng bawat isa na dito ngayon. Bayan mo po kami at ingatan, bigyan mo po kami ng kaalaman at pangunawa upang ang lahat ng aming matutunan ng Diyos ay di lamang papasok sa aming mga tainga, kundi maiintindihan namin ito at maisa sa puso namin at higit sa lahat ay may papamuhay namin, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo po. Puri pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, gusta ang bawat isa? Thank God. Saya ba ang bawat isa? Okay. So, ngayong gabi ay may bagong lesson tayo. Ang topic natin ay discipleship. Medyo, parang hindi naman ito siguro hindi naman ito yung pinaka-huling, kasi marami pa tayong mga topic pa na pag-aaralan sa PTS. Pero ito ay isa sa pinakamahalagang topic, no? Related ito sa yung process ng buhay ng kung paano tayo tinawag sa Panginoon, and at the same time tayo ay magiging mga alagad niya, di ba? Yan, okay. So, discipleship. Okay. Mayroon ba kayong mga foreknowledge? Pag sinabi natin foreknowledge, ibig sabihin ay bago natin pag-aralan yung topic na to, meron na ba kayong mga stock knowledge sa inyong isipan patungkol sa salitang discipleship? Meron ba kayong stock knowledge dyan? Ano ba ang ibig sabihin ng discipleship? Ano ba ang discipleship? Ano ang pagkakaintindi niyo sa discipleship? Sige. Pagdidisipulo. Okay. Parang pastor, yung isang disciple, parang nag-praise siya ng isa para magpatuloy ng theology. Okay. That's good, no? Yan. Yung isang tao, isang disciple, train pa ng iba pang tao, iba pang disciple, para yung tao na yun, mag-disciple din. Parang gano'n, no? Disciple making. Yan. So, tingnan natin. Yan, discipleship, tingnan natin yung nakalagay dyan, no? Be one, make one. Anong ibig sabihin yan? Be one disciple. Ikaw mismo, ang challenge yun ay ikaw maging disciple ka. Be one disciple. And make one disciple. Out of you have to procreate another disciple. Yan. Tayo kasi we are going to make our own disciple. Yan. So ako, halimbawa, di-disciple ko si Eli, example, o kaya si Diyos. And then, si Diyos, magdi-disciple din ng iba. O ng dalawa. Para yung dalawa na yun, magdi-disciple ba? So, sa kayo ngayon, ilan kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O kulang na lang ng isa para 12 na kayo, no? O, no, wala si Judas. Wala si Judas. 12 na kayo. Ngayon, kung magdi-disciple kayo ng 12 din, yeah, imagine if you disciple 12, at yung 12 na yun, magdi-disciple ng another 12, lahat. Wow, 8. Bawat isa alam makapag-disciple ng 12. Di, ang dami sana natin na natutunan ng salita ng Diyos, nati-train. So, be one, maging disciple ka, at ikaw din ay mag-disciple ng iba. Okay, so discipleship. Yan yung motto natin. Tuloy tayo. Yan. So, ano ang ibig sabihin ng discipleship? Yan. So, discipleship, pakibasa nga ni Mariel, malamig ang boses. Discipleship refers to the process of training people to follow Jesus Christ and His teachings. It involves both learning from the Master and enduring challenges along the way, and consists of sharing both the honor and the challenges faced by the Master himself. Yan. Okay. So, ang ibig sabihin pala ng discipleship, ito ay tumutukoy sa process. Okay? Sa process of training people to follow Jesus Christ. It's a long process. Okay? So,
So, kaya may tawag tayo ng yung road to discipleship. Kasi yung journey na yon or journey or long journey of discipleship, mahabang paglalakbay yun eh. So, hindi you cannot be a disciple in overnight. You cannot be a disciple overnight. Ibig sabihin, hindi ka magiging isang tunay na disciple. Ngayong gabi matutulog ka, then the following morning, disciple ka na. Di ba? Hindi ganon. Hindi rin yan nakukuha sa mga pa-attend ng conference. Although, matay ka ng conference, meron kang makukuha knowledge, no? Mayroon kang input, may lalagay mo sa isipan mo, sa utak mo, mga bagong idea, bagong insights from the speakers. So, mga conference, mga seminars, mga training, okay yan, yeah? Pero ang discipleship is not only about listening, it's not only about, ang tawag doon, yung attending seminars and conference. Kundi ang discipleship is a lifestyle. Right? Lifestyle yun. Ibig sabihin, basta may natutunan ka, kailangan mong isagawa yun. I-apply mo sa buhay mo. Hindi pa pwedeng natutunan mo, narinig mo, pero hindi mo yun i-apply, and then hindi ka papasok sa tinatawag na discipleship process o discipleship training. So, kailangan dadaan ka sa process. Lahat tayo. Parang kagaya tayo ng halimbawa, yung gold, di ba? Yung gold. Yung mga miniminang mga gold nuggets sa mga mountains, mga bundok, di ba? Pagka nakakuha ka ng mga maliit na gold, hindi yun pure gold. Hindi pa pure gold yun. Mayroon siyang mga impurities. Mayroon siyang mga kasamang iba't iba pang mga kaibigan. Ngayon, pag inipon lahat yun, dadalhin ngayon doon sa tinatawag nila na processing area. Doon yung susunugin. Sinusunog yun hanggang sa matunaw siya, paulit-ulit siyang sinusunog, matutunaw, at tinatanggal yung mga impurities sa kanya. Doon pa lamang siya, pag natanggal na yung mga impurities ng gold na yon, doon pa lang siya magiging 100% or 24 karat gold. Magiging perfect gold. Pag naalis na yung mga impurities. Imagine yung mahabang proseso na yon. Sinusunog ng fire para maging pure gold. Ganun din ang bawat isa atin. No? The moment we receive Jesus Christ, hindi pa tayo perfecto no? Hindi pa tayo pure gold, ika nga, di ba? So, dadaan tayo sa process ng purification. Dadaan tayo sa process ng refinement, refining fire, purifying fire. At ang tawag doon ay discipleship. Okay? Papasunod yung mga character natin, mga ugali natin, mga habits natin, di ba? Lahat ng yon. Kasi nga, di ba, yung gold, kinakailangan dumaan sa fire para sa purifying process. Pinupurify siya sa pamamagitan ng fire. Tinatanggal yung mga impurities. Ganun din tayo. Para maging pure gold ka, dadaan ka sa purification, sa process ng Diyos, sa refinement, sa refining process ng Diyos. Tatanggalin sa iyo mga impurities mo, yung mga bagay na hindi maganda sa iyo. Tatanggalin nyo ng Diyos. Pride, di ba? Lahat ng mga hindi maganda sa buhay mo aalisin ng Panginoon. Hanggang maging may present ka ng Diyos, na ng Panginoong Yesus sa Diyos, as 100% gold, pure gold. Yeah. So it involves both learning from the process from the master, and enduring challenges. So tandaan niyo, no? Na yung pagiging disciple hindi madali. Kasi hindi ka lang natututo. Okay, you don't just learn from the master. Si Jesus Christ, ang ating master teacher, master disciple, is our master, pero hindi lang learning ang dapat mong bigyan ng pansin, kundi yung enduring challenges. Ibig sabihin, ang lifestyle mo, marami kang kailangan mong i-give up. And because of that, you have to endure. May mga bagay kang i-give up sa sarili mo. Kaya, for example, ngayong gabi, no? Diba, siyempre, ano ngayon, yung iba sa inyo, mga nag-aaral, o tapos lang ng bakasyon, for example, may daan pa ng trabaho, iba. Ngayong gabi, syempre, mas gusto natin, nasa bahay lang, magpapahinga, manonood ng TV, o kaya,
pwedeng mag-gym, pumimi, punta sa labas, kain ng barbecue, food trip, kahit hindi ako imbitahan, ay minsan, never ako binawag, no? Pero nagpo-food trip kayo, lumalabas kayo, pero dumadaan kayo dyan, never ninyo ako kinawayan, awag, no? Na, pastor, sama ka naman, mag-iihaw-ihaw kami, no? Pero okay lang, kahit na minsan nagtatampo ako. Joke lang. Nagja-joke lang ako. And then, siyempre, mga bagay na, ngayong gabi, pag gugustuhin mo sana yan pero, discipleship. Pero inuna ninyo, no? Inuna ninyo yung discipleship. Yung dyan, magja-jogging pa sana. Ayun. Pwede. Pwede daw. Pero, mas inuna ninyo ang pagdalo ng discipleship. Yung may mga bagay kang i-give up. Yan. Enduring challenges along the way and consist of sharing both the honor and the challenges faced by the Master himself. Yung mga disciple ni Jesus Christ, duman sila sa mahabang proseso. Hindi yun agad-agad nag-mature, di ba? Ang kukulit nga nila, mapasaway nga sila eh. Imagine for 3 years, di ba? Una niyang na-meet, sino yung mga nauna niyang na-meet? Si Peter, si Andrew, si James and si John, di ba? Sila yung mga fisherman, yung 4 fishermen. Ang ba? James and John? O, si Peter and Andrew. Magkapatid yun eh. Yeah. Tapos, nangisda sila, wala silang mahuli. Yung night, wala silang mahuli. Diba? Tapos, nakita nila, nakita sila ni Jesus Christ, sabi ng Panginoon, sige, pumunta pa kayo sa mess, konting, pa kayo sa tubig, and then, igutan yung lampas sa bandang. Then, yun, papuha nila ng dambat, paghila nila, dami ng isda. That was the beginning ng kanilang pagsunod kay Jesus Christ. And then sabi ni Jesus Christ sa kanila, I will make you fisher of men. So yun yung start. Iniwan nila yung mga bangka nila, iniwan nila yung trabaho nila. They follow Jesus Christ for 3 years. Pati sila, si Matthew, yung iba pang mga disciples, si Thomas, lahat yun. Well, pero may mga time pa rin na hindi nila naiintindihan yung mga turo ni Jesus Christ. Yeah? Hanggang sa kanyang crucifixion, may mga bagay silang hindi naiintindihan. They saw miracles, perform mga ginawa ni Jesus Christ ng miracle, pero mismo sila nagda-doubt. Diba? May mga time na may bagyo, nasa dagat sila, nasa lake. May bagyo, nakakita na sila ng miracle ni Jesus Christ, ha? Pero nung sila mismo ang makaka-experience ng ganong situation, they doubted Jesus. Natakot din sila, natakot din si Peter. So in other words, hindi ganong kadali ang proseso ng discipleship. Well, malalaman mo na lang yon kapag yung talagang magmamature ka. No? Araw-araw talagang magpapatuloy ka ng Panginoon. Okay? So tuloy tayo, Ate Angel. Ayan. So, in the Great Commission, tingnan natin yung Matthew 28:18-20, sabi dyan, pwede nyo basahin, pwede nyo i-open yung Bible nyo. In the Great Commission, notice Jesus' command, sa Matthew 28:18-20, sabi doon, go therefore and make disciples of all nations. Ayan. So, dyan yung start yun, no? Yung pagtawag, yung utos ni Jesus Christ, yung Great Commission sa mga disciple na umayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang mga bansa. Yan. So, yan ang isa sa pinaka natin, no, challenge. Kasi sa atin, sa mga churches, masyado tayong nakapokus sa pagparami ng members, di ba? Hindi naman masama yung dumami ang members natin, lumago tayo sa numbers, di ba? Gusto rin ng Panginoon, lumago yung church natin, by numbers. Pero hindi dapat tayo nakapokus lang sa maging membro. No? God wants you to become a member of church. Okay? God wants you to be a disciple. Amen? Gusto ng Diyos maging disciple ka. Hindi niya gusto na maging membro ka lang. Kasi ang membro, mga kapatid, attendance ka lang, o kaya ay, pag sinabi mong membro ka, you are, parang may mga obligation ka lang. Okay? Ginagawa mo isang bagay kasi under obligation of duty. Membro ka eh. Diba? And then,
naka, naka-focus ka dun sa mga magiging advantage mo. Diba? Pagka membro ka ng isang gang, membro ka ng isang fraternity o ng isang organization, sasabihin mo, ano ba yung mapapala ko? Yeah? Ano yung may tutulong sa akin ng organization? Ano yung advantage ko pagka membro ako ng ganyan? Halimbawa, yung mga pumapasok sa mga fraternity, ano yung advantage sa kanila? Ano yung tinitingnan nilang benefit sa kanila doon? Brotherhood, di ba? Brotherhood. Kasi kapag may umaway sa kanila, pagtatanggol sila ng mga brad nila, di ba? Ganun yung mindset nila eh. Yeah? Sa mga fraternity. So pag membro ka ng isang organisasyon, iniisip mo meron kang benefits. Ikaw yung mag-benefit as a member. Pero hindi tayo gusto ng Diyos na maging membro, na mag-iisip lang ng magiging benefits natin. Ang gusto ng Panginoon, maging disciple tayo. At ang disciple, iba sa membro. Okay? Please understand this. Member is different from disciple. Ang membro, naghihintay ng command, naghihintay ng ipagagawa sa kanya. Ang membro, nakapokus sa benefits. Ang membro, nakatingin kung paano niya makukuha yung kanyang advantage. Right? Ang disciple ay willing mag-sacrifice, willing mag-serve na walang anong kapalit. Yun. Iba siya sa membro. Okay? Yung membro, nakapokus sa kanyang rights. Rights, hindi yung right na right hand, kamay, no? Karapatan. Membro ako, may karapatan ako. Di ba? Pag membro ka ng isang grupo, pwede kang bumoto ng kanilang kung sino gusto nila presidente. Ito, membro ka ng isang TODA, isang samahan ng mga tricycle driver. Every year, bumuboto sila ng presidente nila, o chairman nila, o leader nila. O may right ka bilang membro ka, may karapatan kang bumoto, di ba? So, yung privilege mo. Yeah? So, nakapokus ka sa rights mo pagka ikaw ay isang membro. Ang disciple, hindi. Ang disciple, hindi mo tinitingnan yung rights mo. Hindi mo tinitingnan ano ba yung karapatan mo. Ang tinitingnan mo ay privilege. You are privileged to serve God. So, nandito kasi sa church, pag sabi mong membro ka, may karapatan ako sa church na loob. Pero pag sinabi mo, disciple ka, this is my privilege to serve God. Iba yung rights and privilege. Ang privilege kasi, pinagkaloob sa iyo yun. Despite your inability or kahit hindi ka tawag doon, hindi mo na kumpleto ang requirements. Binigyan ka ng privilege. Yan. Ang membro, kailangan mong magampanan lahat ng mga requirements. Papasa mo yung mga requirements para maging membro ka. Ang disciple, hindi. Ang disciple, kahit hindi ka dapat, binigyan ka ng privilege. Yan, no? So, siyempre, pagka may privilege ka, hindi mo sasayangin. Yan ang pagkakaiba ng membro at ng disciple. At tinawag tayo ng Panginoon as disciple. At gusto ng Panginoon, tayo din ay mag-disciple. Very clear, mismo si Jesus Christ ang nagsabi dyan. Si Jesus ang nagsasalita dyan. Sabi niya, go therefore and make disciples of all the nations. So, sinasabi niya yan sa bawat isa atin. Yun ang challenge how to make disciples. You can start with your family, your siblings, yung mga younger brother and sister mo, mga pinsan mo, and then yung mga younger brother and sister sa church, mga young people, diba? Dito sa church natin, ang dami natin kailangan disciple, lalo na sa mga young people natin, mga junior YP natin, diba? Kailangan pa talaga silang gabayan, sinatan. Okay, i-guide. For example, si Ate Sam, no? Kailangan i-guide niya si Charmaine, si Kevin. Bakit may natin si Charmaine? Ayaw yan. Pwede ba? Okay, di ba? Yung mga gano'n. Paano mo sila challenge ng baten, di ba? Yan. Okay, di ba? Ikaw. Kasi tingin mo how to challenge. Para sila ay ma-motivate. Yan. Mahirap yun Kasi ikaw na mismo. Sa sarili mo, you have to motivate yourself. Listen very carefully. This is a reality. Real talk tayo. Sometimes,
Na nahihirapan tayo mag-motivate ang iba. Kasi mismong tayo, kailangan din natin i-motivate ang ating sarili. Tama ba ako? Tama. May mga pagkakataon, you have to motivate yourself. Huh? Oh. Kaya kailangan talaga kapit sa Diyos, kapit sa Panginoon. Okay? So, not yet. To make disciples is the goal. Yan ang goal natin of evangelizing the world to Christ. Kaya kailangan pag magdi-disciple ka, pag mag-evangelize ka, share ka ng Word of God, ang main goal mo is discipleship. Nandun ka lagi sa finished product. Itong tao to, unbeliever pa lang, no? Kita mo, naging-garilyo habang kausap mo. Habang sinisera mo. Sister, attend ka lang sa church. Brad, yung sa church, punta ka. Habang kausap mo siya, hindi pa talaga siya pupunta sa church, pero iniisip mo na, ini-imagine mo na, this person will become a disciple of Christ in the future. Na-imagine mo na agad yung kanyang finished product. Kasi ganun ang Diyos sa atin. Nakita na ng Diyos yung finished product natin. Alam niyo ba yun? Hindi niya sa'yo pinakita yung finished product niya sa'yo, pero alam ng Diyos kung ano yung finished product mo. Ang ipapakita lang sa'yo ng Diyos yung process. For example, si Joseph. Si Joseph, alam na ng Diyos na he will become the governor of Egypt. Pero hindi pinakita sa kanya ng Diyos na magiging governor siya. Ang pinakita lang sa kanya ng Diyos sa kanya, yung kanyang dreams, na yuyuko yung kanyang mga kapatid sa kanya in a vision, di ba? Pinakita lang. And then, dumana siya ng process. Imagine yung naranasan ni Joseph. Yung mga kapatid niya, nainggit sa kanya, nagselo sa kanya, di ba? Mga kuya niya, si Joseph. Alam niyo yung kwento ni Joseph, ba? Yes. Hinulog siya sa balon. Alright. Tapos, binenta siya sa mga traders patungo sa Egypt. And then, naging alipin siya kay Potiphar. And then, he was accused of raping the Potiphar's wife. Naging prisoner siya. And then, from there, hindi siya nakalimutan ng Panginoon. Yung proseso na yon, sinadya ng Panginoon. That was God's plan for him. Para siya ay ma-prepare to become a governor. Kaya, kinakailangan niyang dumaan yung proseso na yon so that he would become a great and very good governor ng Egypt. Na walang pride. Kasi, pagka siya ay naging governor na, maaalala niya yung process niya na pinagdaanan niya very humble process. Na nung siya ay nag-governor na, every time na maaalala niya yung humble process ng Diyos sa kanya, hindi siya pwedeng magmalaki. Diba? Yun ang proseso ng Diyos sa kanya. And every time, hindi pinakita ng Diyos sa kanya yung end result, pero pinakita ng Diyos sa kanya yung process. Ganon din tayo. Ganon sa atin. Ang ipapakita sa iyo ng Diyos, yung proseso mo, yung dadaanan mo. Pero hindi niya ipapakita sa iyo yung end result mo. Bakit? Kasi pag pinakita ng Diyos sa iyo yung end result, pwede kang maging complacent, pwede kang, okay, na pala ang resulta ng buhay ko eh. Okay na ako dito, maghihintay na lang ako, di ba? Halimbawa, si Diyos, ang end result niya ay magiging sikat na artista. Hindi na siya mag-aaral sa PCL. Hintayin ko na lang dito sa Manggahan. Puntahan ako ng GMA 7 dito. Gano'n, di ba? Kasi yun, di ba? Hindi ka na mag-effort kasi alam mo na yung end result mo. Halimbawa, si Ate Mariel, ang end result pala ng Diyos sa kanya, makakapag-asawa ng Koreano. Wala na siyang, mag-effort yan, di ba? Hintayin na lang niya yung jowa niya, yung Koreano na makikilala niya, di ba? In the future. Di ba? Di ba? Ay, ikaw pala yun. Nagkamali ako. Hindi ba? Pastor naman gusto niya. Koreano pastor. Hindi po kahit Filipino. Talaga. Gusto niya maging pastor. Pero hindi pa pinilo, di ba? Meron nga sa school namin. Ano ang pilito? Hindi. Pastor Lee. Pastor, Ali ang Pinapakita pinili. namin ang Lord. Princess Jane Lee. RD. Pastor, pinilin na. Paano na yung Pilipino mo, pastor? Meron ba? Di ba sabi
Sa bagay, Pastor. O bakit? Pwede naman sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Okay. So, thank you. Pataas yun. Okay. Yeah, naiintindihan yung ibig sabihin, hindi ipapakita ng Diyos sa inyo yung end result. Ang ipapakita lang ng Diyos yung process. Alright? So, ganun. Isipin nyo lagi yan. Pero, siyempre, laging at the end, laging sa mga tulad ninyo, mga anak ng Diyos, siyempre, maganda lagi ang plano ng Panginoon. Wala naman siyang pinadalo sa ating hindi maganda. Diba? Lahat ng yon ay para sa ating ikabuti, no? Sa paglilingkod sa Kanya. So, ang tanong, are you a disciple of Jesus? Yeah. Perhaps you believe in Jesus. Naniniwala ka, maaaring naniniwala kay Jesus. You might even be one to attend church services regularly. But is that what it means to be His disciple? The purpose in this study is to make clear what is involved in being a true disciple of Jesus Christ. Yeah, let's start with. No? Mag-uumpisa pa lang, nakaka-35 minutes na nga tayo eh. Okay. Marami kasi akong sinasabi, di ba? Kasi isa to sa pinaka-paborito kong topic doon, discipleship. Dami ko talagang masasabi dito. Batayin dito. So, topic na. Uy, yun, fight talaga niya. Paano ka na? Hindi ka na makapag-jogging yan. Patapos na. Okay. Sige, pakilipat, Ate Angel yan. So, definition of a disciple. Siyempre, bago tayo dumako sa lahat ng mga so discipleship, the cost of discipleship, di ba? Punta muna tayo sa definition of a disciple. Okay? So, anong ibig sabihin ng disciple? The word disciple, it means, literally means a learner. Yan. Or student. So, pag sinabing you're a disciple, it means you are a learner. You are a student. Lahat tayo disciple. Ako, disciple ako. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako. Natapos ko na ang pag-aaral ko sa academic, pero I'm still learning. Yan. Ang pag-aaral kasi, walang graduation. Yan. Habang buhay ka, kailangan mo mag-aral. Hindi tayo pwede mong tumigil na matuto. Okay? So, hindi tayo. Yan. Oo, kasi nakapatundi pag isa-isa. Okay. So, the word disciple means a learner. Okay? It denotes one who follows another teachings. Yan, makikita natin yan sa Vines Bible Dictionary. Kilala mo si Vines? Sa Bible, sa mga Bible school yan. Merong mga Bible, New Testament Survey, Bible Dictionary. Meron yan si Vines. Yan, yung author ng mga Bible commentary, Bible Dictionary, si Vines. So, sabi niya, ang disciple daw ay the one who follows another teaching. So, anybody can be a disciple of anybody. Si Buddha, si Gautama Buddha, she became Buddha, and then marami rin siyang naging disciple. Kaya nga nagkaroon ng Buddhism, kasi actually si Buddha, nung namatay siya, nung buhay pa siya, wala siyang tagasunod. Mag-isa lang siya na pinapromote niya yung kanyang mga teachings. When he died, yung mga tao na nakarinig ng kanyang mga teachings, sila yung nagpalaganap ng teachings niya. Doon nagkaroon ng Buddhism. Yung teaching ni Buddha. So, ibig sabihin, may mga disciple din yan. Si Buddha may disciple din. Si Muhammad, may mga disciple din si Muhammad. Si Joseph Smith, may mga disciple din. Si Kibuloy, may disciples din. Si Kibuloy. Lahat yan, may mga disciple eh. Di ba? Ibig sabihin, hindi lang si Jesus Christ ang may disciple. Si Satan may disciple din. Kaya nga may Church of Satan. Di ba? May Church of Satan. Kasi may disciple. Kasi ang ibig sabihin silang ng disciple ay learner. So, depende anong pinag-aaralan mo. Sino ang teacher mo? Ayan. Kaninong teaching yung sinusundan mo? Okay. So, kagaya ni Diyos, di ba? Ano ang sinusundan ni Diyos? Ang nature, yan. Basta si Diyos.
Alright. A disciple is not only a learner, but he is also an adherent. Ano ibig sabihin ng adherent? Adherent? When you adhere, follower, learner, anong adherent? Somebody who embrace teaching and then parang susuportahan niya yun. Kagaya yung mga parang avid fan. Ayan, di ba noon, nung pagpakisinilang, sikat na sikat yung mga sila Nora o mga sasabihin mo sasabihin. Alam niyo? Namatay na si Nora, di ba? O, mayroong mga Noranians, Belgians, yan, Sharonians, ayan. Yan yung mga tinatawag ng mga avid fan. Yung talagang nagkukupulan sila sa isang lugar, and then inaano na yung kanilang idol. Pag sinabi mong adherent, yan, mga gano'n sila, parang they embrace yung parang, ako talagang avid fan ako ni Vilma Santos. Avid fan ako ni FPJ. Ayan. Gaya ni Alex, avid fan siya ni Maurice Racal. Ay, hindi pala. Ni Andrea Torres. Hindi rin. Andre Brillantes. Hindi rin. So, adherent. Yan. Followers. Or, another word for that ay talagang yung committed sa isang particular na teaching. Committed. Yan. So, hindi siya yung strong follower. Yan. Okay. So, a disciple is an imitators of their teachers. Yun. So, imitator tayo ng ating Panginoong Jesus. Huwag niyong i-imitate ang tao. Diba? Kasi ang tao hindi perfect. Pwede siya lang nagkakamali. Kaya nga, may mga pagkakataon na sa sobrang charismatic ng mga leaders, mga teachers, diba? Masyado silang iniitulo ng kanilang mga followers, mga learners nila. To the fact na, to the extent na kapag sila ay gumagawa na ng mali, pati yung mali ginagawa. So, sobrang napamahal nila, mahal nila yung leaders nila. Merong halimbawa, kagaya ng grupo nung sa yung kung narinig nyo yung Jones story, yung leader nila, parang isang puto yun sa Amerika, yung pinainom niya ng lason, yung mga miyembro niya, Jonestown. Saan nyo panoorin niyo sa YouTube, meron yung Jonestown massacre. Yung leader nila, yung parang pinaka-pastor nila, dinala niya lahat ng miyembro niya sa isang lugar, sa South Africa yata sila nun South Africa, dinala niya. And then, doon niya tinuturuan at ng mga, umpisa, ang teaching nila related sa Bible. And then, dumating sa point na, sabi ni Joe, nung pinaka-leader nila sabi, darating na ang Panginoon Jesus. So, kailangan nating magpakamatay. So, nagkaroon sila ng tinatawag na mass suicide. Mass suicide. Lahat ng miyembro uminom ng lason. Sabay-sabay sila uminom ng lason. Kasi yun na yung time down na kukunin na sila ng Diyos. Kung may internet kayo, Jonestown Massacre. I-research nyo. Jonestown Massacre. Jonestown Massacre. Anybody to may internet? Okay. Uminom sila ng lason. Lahat mamatay. Kita mo ate? Nag-research ka? Jonestown Massacre. Yung leader nila, American, parang may patida dito. Ano yan, parang mga 1970s nangyari. Nakita mo? May research, di ba? Wala akong ganyan. Wala. Pagka may time kayo, research niya. So, gano'n yun, ha? Nakita mo? O yun, Jonestown, Massacre. Uminom sila ng lahat. Kung lahat namatay, kung lahat, parang nasa 100 yata yun. Or 1,000. Hindi ko na masyadong alam yung details. So, gano'n yung pag-aano nila sa leader nila.
Kasi, nalasin sa yung mga isipan nila eh. Kasi mga charismatic leaders yan. So, delikado din yan. Pero, dapat ang susundan natin, yung tama. Kagaya sabi doon, a disciple is an imitator of the teachers. Ginagawa mo, kinokopya mo yung mabubuting bagay sa iyong teachers. Diba? Kayo, sigurado ako, mga nag-aaral kayo sa Elite High School, sa Kuya Jimel High School, and the rest sa inyo, puro college na kayo, no? Si PJ High School, the first year college na, high school na. Second year ka na ba? Akala ko, grade 11 ka pa lang. Late ako. Pero, siyempre, sigurado ako, may mga paborito kayo mga teachers, di ba? Kaya, paborito ko. Ikaw ba, Diyos, may paborito ka teacher? Hindi naman sa favorite ko, pero Sino? pastor na Uwi ka na, di pala ako paborito. Paano ko Diyos. Joke lang. Sabi si PJ. Ano Ano yun? yung favorite teacher ko lang? Hindi, meron pa. Favorite teacher ko lang sa crush ko. Ako. Sabi ko, yun yung sabi niya. Okay, makapunta tayo sa iba. Baka makapunta tayo sa topic. Okay. So, thank you for sharing that. Diyos, akas lang yan. Sige. Okay, tuloy tayo. Pakibasa nga ni Louie. Louie, boses lalaki ha. Tol ha. The last. disciple is a first and holding himself and service of Christ. And the service of the Lord it is not a daily course to lead souls for his best. Yeah. Okay. So, in other words, pansin nyo, anong ibig sabihin niya? Kung huling sinabi. Yung ulit na. Anong sinabi dyan? Ano yan? Pansin nyo in your word. Yung pag-ibig ng disciple. Isang disciple daw po, isang tao na dinibot niya ang sarili na nagpapagkakalan sa mga tao bilang pagsulay din sa master na yung at yung service daw na yan ay parang task or isang institution. Parang gano'n po siya. Ano daw siya po sa practical na ito siya para gawin ng mga skills. Alright, thank you. Thank you, Ate Lucette. Okay. So, yan, no? May question ba kayo dito sa first natin? Sa first, dito sa side na to, slide. Okay, so bago tayo. Next slide natin, Angel. Ayan, the goal of the disciple. Ito. Ano yung goal natin? Ayan. Stated by Jesus himself to be like his or her teacher. Basahin natin. Luke 6:40. Okay, open ha. Ano ang nakahalas ko lang sa Luke 6:40? Nakibasa ni Ate Cassie. Luke 6:40. Luke 6:40. The student is not above the teacher, but everyone who is fully trained will be like their teacher. Ayan. So, will be like his or her teacher. Yan ang goal natin. To be like Jesus. Maging katulad ni Jesus. To be Jesus' disciple, it means to strive to be like him. Okay, kung gusto mo maging disciple ka ni Jesus Christ, talagang mag-effort ka na maging tularan siya. Hindi magiging si Jesus, no? Hindi na magiging si Jesus. Dahil iisa lang si Jesus. It's, di ba, siya lang ng isang Panginoong Jesus. Hindi ka magiging si Jesus Christ, pero pwede mo siyang tularan. Imitate Him or to be like Him. Actually, yun ang pinaka-ultimate goal ng ating pagiging Christian is to be Christ-like. Yung Christ-likeness. Yun ang ultimate goal. Christ-likeness. Maging katulad ng Panginoon ba, sa lahat ng kanyang sakripisyo, paglilingkod, pagmamahal, devotion niya, commitment, obedience, humility, grace, sacrifice, then
Yun ang goal natin, yung Christ-likeness. Amen? This coincides with God's goal in the redemption of mankind that we be conformed to the image of His Son. Romans chapter 8, verse 29. So, to be conformed in the likeness of Jesus. Ano yun? Maging kawangis tayo ng Panginoon. Kasi, actually, nilikha tayo ng Diyos according to His image. So, gusto na Diyos, bumalik tayo doon. Kasi ang nasira kasi, when Adam and Eve sinned, kung sila ay nagkasala, nasira unang-una ay yung relationship nila sa Diyos. Yun ang nasira, na-broken, na-break yung relationship. At hindi lang yung relationship ang nasira, kundi yung kanilang image. Yung image ng Diyos na in-imprint niya kay Adam and Eve, that was also broken. Nasira yung image. And then through Christ, gustong ibalik yun ng Diyos. Ibalik ng Diyos yung image na nasira. And then, after that, yung relationship. Sabay yun. Relationship and yung image natin. Yan. So, para mabuo yung relationship natin sa Panginoon, Jesus Christ died on the cross. Para mabalik yung ating image natin, yung original image ng Diyos, yung paglikha niya sa tao, kinakailangan natin tularan sa Jesus. Naintindihan niyo? No? Ulitin ko, para mabuo yung nasirang relasyon natin sa Diyos, kinakailangan niya Diyos na pagsakripisyo at namatay sa krus. Yan. So, namatay sa krus to restore the relationship. Okay? Para mabuo yung image na nasira, we need to follow Jesus. We need to be Christ-like para mabuo ulit, ma-restore yung image nila. Hallelujah. Amen? So, are you trying to follow Jesus and become like Him? Sagot. Sumagot kayo. Ay, sumagot. Ikaw, Jimel. Sumagot ka. Yes. Yes. Ikaw, Angel. Sumagot ka. Yes. Mahal mo ba si Jimel? Yun. Amo pala sila. Kinikilig. Tapos doon, Nabubulay sa tit. ito yung mga kwento. Kinikilig ko. Ate mo, ang ganda ng hindi na ate mo. Nangingiti mo siya. Jimel, ate mo. Bakit maganda yung ate mo? Para sa'yo. Sipag. Yung lang yun. Hindi kami mag-ako. Oh. Hindi ako. Ako lang to. Tapos. Okay, sige. Okay. Are you trying to follow Jesus, to become like Him? Yes. Unless you do, yes. Ano sabi dyan? Ano sabi dyan, Ate Mariel? Unless you do, you cannot be said that you are His disciple. Jesus gave us some identifying marks which help to further identify the things. Alright. So, binigyan niya tayo ng mga marks. Ano yung mga marks na yun? Ayan, susunod na slide nyo. Okay, the marks of discipleship. Number 1, ang disciple, ang isang true disciple ay he abides in Jesus' words. Yan, no? He abides in His word. Note what Jesus said to those who believe in Him. John 8:31. Ano sabi dyan? Nabasa nga? John 8:31. Ganda ba ng background? Ganda ng background, no? Kung isang bali may naglabuwa. Si Louie yun eh. Ano sabi dyan? John 8:35. So Jesus said to the Jews who had believed Him, "If you abide in my word, you are truly my disciple." Lord, if you abide with my word, you are truly my disciple. Anong ibig sabihin ng abide? Sa Tagalog, nananatili, di ba? Sabihin, ikaw ay pinapakinggan mo ang salita ng Diyos, tinutupad mo, sinusunod mo ang salita ng Diyos na nasa puso mo, ipinamumubad. You abide. Yun ang marks of disciple. Kapag ikaw ay disciple daw, ibig sabihin, laging priority mo ang salita ng Diyos. Laging nangunguna sa iyo ang salita ng Diyos. Ayaw mo na parang magugutom ka sa salita ng Diyos. Yeah. Ayaw mo yung kailangan, if you really love
Jesus Christ, dapat mahal mo din ang kanyang salita. If you love the world, if you love the Lord, you have to love the Word. Mahal mo ang Panginoon, mahal mo din ang kanyang salita. Okay? This would imply being diligent student of teachings of Christ. So, ang ibig sabihin nun, dapat masipag kang estudyante na nag-aaral ng salita ng Diyos. Diligent student of teachings of Christ. Pinag-aaral mo, discovery mo pa, parang iniisip mo na marami pa akong kulang na hindi ko pa alam sa salita ng Diyos. Dapat ano ka pa rin yung lagi kang may gutom, may uhaw to know more. I want more. Di ba, may kanta no? So, ano pa nga sabi doon? It also requires one to be doer of the word. Nagagawa ng salita. Ika lang na hindi mo lang pinapakinggan, ginagawa mo din. Word. Matthew 7:21 to 27. Ano yan? Yung parable of yung builder. Wise. Matthew 7. Tao ba ako? Yun yun. Hindi ka tapos sa 27. Sabi niya ba sa Matthew 7, hindi na wala? Sumusunod. Ay, sumatang sa kanyang gano'n. Thank you, Ate Michelle. So, yun yun. Matthew 21:57. Tapos yung James chapter 1, 21 to 25. Ano yan? Yung mirror, ha? Tama ba ako? Yung mirror, pinakita na ginamit yung mirror as a example. Right. So, ano daw ang marks of the disciple? Doer of the word of God. Sinasagawa na. Hindi lahat, sabi nga yung binasa yung sa Matthew, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, ay makapasok sa ay kundi siya lamang na nagsasagawa sa mga gawa ng aking mga salita. Okay. So, tuloy tayo. Yan. So, ano pa ba ang mga marks of disciple? Pangalawa, letter B, loves the brethren. Consider what Jesus said to his followers sa John 13:34 to 35. Sabi doon, with love, pattern after the love of Jesus as I have loved you. Yan. So, yung pagmamahal sa bawat isa. Yung challenge dyan is to love one another. Yan. Yung message dyan. Love one another. Love other believers, love other followers of Christ. With the love that is visible to the world. By this, all will know that you are my disciple. Nakalagay dyan. Kapag kayo ay, ang sino mang nakikinig ng aking salita, ay, kung sino man nagpamahal sa akin, sabi doon, you will love one another. And because of this, they will know that you are my disciple. Yun yung marks. Ang ibig sabihin ng marks, tanda. Tanda na ikaw ay disciple o palatandaan. So, kung ano yung mga palatandaan? Una, you abide in Christ's word. Namumuhay ka, nanatili ka sa salita ng Panginoon. And then ito, sabi doon, may pag-ibig ka sa kapwa mo. Diba? If you love one another, people will know that you are my disciples. Amen? Yan, isang marks of a disciple na namumunga. Okay? Bears much fruit of namumunga ng maraming kasalanan. Sabi doon, read what Jesus told his disciple, John 15 verse 8. Ano sabi dyan? Pakipasa nga. John 15:8. John 15. 15:8. This is the my Father's glory, that you bear much fruit and awake yourselves to Him. Yun. Thank you. This is my Father's glory, that you bear much fruit, showing that you are my disciple. Ganun din sa verse 5. Nakalagay doon, much. No? Yung mas much. And then Jesus is not talking about an occasional good deed, but a lifestyle which prompts people to glorify God. Sa Matthew 5:16, 1 Peter 2:12, so pag nakikita ng tao yung spiritual fruits, yung bunga mo, sa mga gawa mo, they glorify God. They worship God. Nagpupuri sila sa Panginoon dahil sa Amen? Amen. Okay. Any question? So, please na tayo. Marami akong gustong
mga agit yan, mga gusto kumagdan, pero syempre, hindi naman tayo pwedeng magkaganto. Kasi next Thursday naman, tuloy tayo and discuss about this. Okay? So, any question? Do you have any question? Okay, walang tanong na.